Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, the Sips Peters TV. Sa araw na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ko ni-repair itong exhaust vent na dito sa barko ay marami ng sira. So pinabaktas lahat ito. Mayroong 5 exhaust vent dito na dinala dito sa workshop upang i-repair natin dahil sa sunod na puerto ay magkaroon tayo ng biting. So pag nakita itong ganito ang sitwasyon, so dihado tayo dyan. Kaya may time pa tayo na mag-repair, kaya kailangan natin i-repair ito. So hindi natin na buong papalitan ito dahil ang upper portion nito ay pwede pa. Ang problema lang dito ay dito sa may bandang baba at saka yung screen niya sa ilalim talagang bulok na. So papalitan natin ng bago pati ang frame. Marami silang dinala dito, mga 5 piraso ito. Yan, malaki ito na air vent. Kasi kung hindi natin i-repair ito, magkaroon tayo ng problema sa biting inspection. So magkaroon ng observation ito pag ganito ang nakita na nilagyan lang ng masking tape. So hindi natin pabayaan ito, kailangan natin i-repair upang magkaroon tayo ng magandang imahe sa biting inspection. So umpisa na nating i-repair ito. Yung isang mushroom ay dinala ko na doon sa mismong loob ng workshop. Ang dito sa labas ay 4 ang natitira. So kailangan nating i-repair ito kasi para sa biting preparation. Yan, itong isa naman ay tapos ko na to, na naigawa ko na to. May bago naman silang dinala na mushroom. So ito ang ginawa ko, kinakating ko yung bulok sa lower part at nagbibinding ako ng flat bar na may lapad na 50 mm. So ang pangbibinding sa flat bar na to ay gumamit kayo ng 2 tubo. Pag dikitin mo at dandahan mo siyang ibibend upang makuha mo yung almost perfect na circle. So ang pagkuha sa sa kabuuang sukat dun sa circumference niya ay ganito lang ang style niyan. Diameter times 3.4016. Ang kalalabasan nun, yun ang haba. Tapos pag binibilog mo yun ay parehas doon sa diameter na sinusukat mo. Yan, para mas madali. So ito na ay naumpisan ko na to. Yan, hindi ako gumagamit dito ng acetylene kasi kung acetylene ang gagamitin ko sa pagcutting ay magkaroon ng bingkong. So ang ginamit ko dito ay grinder lang na may cutting disc na 1.0. Mas maganda pa. At pantay na pantay ang pagka cutting at madali mong i-welding. Yan. Ito yung channel natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo ito dahil maganda ito sa mga baguhang fitter or gustong magpipitter, lalo na sa mga land job dyan na mga welder at saka mga pipe fabricator at saka mga machinist. Pwede kayong magpipitter. At sa video na ito ay marami kayong matutunan. Hindi lang sa video na ito, buong video ko, mayroon akong 150 videos dito sa channel na ito. Ay pwede kayong manood upang magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga ang trabaho ng fitter sa barko. So pagkatapos nating ni-repair itong isang mushroom na nandito sa loob,
at na-pulwood na natin. So tapos na tayo dito at ikakabit na naman natin yung bago nating ginawang screen. So ito yung lumang screen, talagang bulok na. So gagawa tayo ng frame at saka yung palitan na ng screen kasi luma na ito. Although itong screen ay stainless steel, pero nakaproblema nung kinabit, siguro pati sa gitna pinipinturahan. Kasi yung mga pintor natin, alam na natin na airbend ito, bakit isama pa yung gitna sa pagpintura? Hindi naman dapat yun, dapat gilid lang, kasi airbend ito paano ba makalabas yung hangin kung lagyan ng pintura? So minsan kasi yung mga EBOS, yung mga painter, hindi nila iniisip na gusto nilang mas madali, pahid na lang pahid, hindi na alam na natatakpan na yung butas ng screen. Yan ang dito sa loob. At ito na yung ginawa kong screen, sinisintro ko na. At pagkatapos niyan, lagyan ng stainless na screen at ibibigay na natin sa kuberta upang mapinturahan, din ikabit na nila. So ganito ang forma ng ginawa natin. Yan, bagong screen na ito at yung frame, at ikakabit na natin ito at sila nang magbaklas dun sa kuberta upang pipinturahan ang loob. So ganito lang ang diskarte kung paano ko ginawa ito. Ayan. So nakikita nyo naman kung paano. At ngayon ay nakalagay na yung mga bolt. Dito na ito. Pero hindi ko pa hinigpitan ito dahil babaklasin pa ito sa taga-kuberta. Dahil pipinturahan pa. So ito na. At natapos na natin yung isa. Ganito lang pag-repair ng exhaust bin. Itong mga exhaust bin na ito ay nandun ito lahat sa Monkey Island, sa taas ng bridge. Yan. Tsaka yung mga malalaki doon yan sa galley. Itong mamaliit sa exhaust bin ito ng bridge. So nakalagay ito doon sa taas ng bridge sa Monkey Island. Ayan. At natapos na rin natin. So natapos natin isa, mayroon pang 4. So sana may nakuha kayo. At sa mga diskarte na ito ay sana mayroon kayong natutunan at mai-apply nyo sa inyong mga barko na may kamukha na problema nito. So kung sa tingin nyo ay bulok na yung buong body, so palitan nyo yung buong body. Pero kung di naman, sa lower part